Hello mga ka-dog lovers. Andito po tayo ngayon sa Ingog City. Meron tayong pinuntahan dito na isang dog lover din pares natin. Gusto niyang matrain yung aso niya kasi nahirapan daw siya minsan, wala siyang oras din. Tapos nahirapan din siyang ilakad kasi minsan nakakita ng ibang aso, gusto niyang awayin. Tapos siyempre walang training. Ang nangyari, siya ang boss kasi siyempre siya ang nauna lagi, ilahin yung leash niya. Kung saan siya gusto, doon siya pupunta. Kaya napagdesisyonan ko rin na puntahan din dito at least para matuto rin yung aso, at least may lalabas din niya, hindi lang siya nakakulong lagi. Ngayon dito kanina, hindi ko na nabidyohan kanina. Unang tingin ko sa kanya, medyo hindi siya magpalapit sa kulungan niya. Talagang halos ilabas yung ulo niya doon sa taas kasi may giwang sa taas doon. Nakakalabas yung ulo niya doon. Talagang kung siguro kung ipipersa ko na lumapit doon, malapit talaga, umawak sa kulungan niya, abutin talaga ng kagat niya. Pero natural yon kasi siyempre first time kami nakita. Tapos siyempre nagdidepensa talaga siya. Kasi baka isipin niya saktan ko siya or baka anong gawin ko sa kanya. Normal naman yan. Tapos dito ang ginawa ko, adjust muna ko ng konti kanina. Tapos yun nga, hindi ko kaya siyang hawakan talaga at para tayo madasgrasya. Ang ginawa, sinabihan ko na lang yung may-ari na iligay yung chain collar dun sa aso para at least kung nilabas ko man siya mamaya, mayroon akong control sa kanya. So okay naman siya nung nilagyan ng may-ari. Yun, hawak ko na yung tali niya. Medyo nung nawakan ko na yung leash niya, nakalish na siya, hindi na naman siya masyado tulad kanina kasi at least medyo may control na siya sa akin. Ayun niya. Pero siyempre kahit may tali na siya, hindi pa rin ako nagmamadali kasi mahirap na, baka masampulan tayo. Hindi naman kailangan madalian dyan eh. Kailangan mo din basahin yung mga yung body language niya, yung attitude niya, kung gaano ka tapang, hindi basta-basta yung ganitong trabaho. Ayan. Dito sinusubukan ko siya na buksan yung gate ng dahan-dahan kung diretso ba siya atake sa akin kung saan sa kanan. Kaya ganun. Nang tinanong ko muna dyan yung may-ari kung ano ba yung sitwasyon niya pag nasa labas siya, tapos may gusto siyang kagatin na tao, tapos pag sinaway mo, kung hindi ba siya ang babalikan yung may-ari. Sabi ng may-ari, okay naman daw, wala namang problema. Kaya medyo confident rin tayo na kaya ko to. Yan, obserbahan ko muna siya. Pinapakalma ko lang. First day lang. Pero pag nawiro na okay lang. Ito naka-treat dala. Wala. Okay lang. Yan siya. Tuwid-tuwid ko pong binubuksan yung gate ng o yung pintuan ng kulungan niya. Layo lang siya. Ha? Layo lang. Layo ko. Kailangan po kasi dito pag mga itong aso dapat maingat ka rin. At isa po yung ginawa ko kanina doon, hindi ko na nabanggit, yung napalabas ko siya pero yung may-ari pinalayo ko muna kasi yung aso mas medyo malakas yung loob nila pag ganyan yung boss nila. Kaya syempre nga naman andyan yung kakampi nila, parang ganun yung inisip din nila. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, sir, layo ka muna, kung pwede wag ka muna magpakita, ako nang bahala dito. Sal, may tali na naman eh. Kaya yun nga, lumayo siya. Yan po, inaunti-unti ko lang bukas kung talagang nalabas ba siya bigla, atakihin ba ako. Ayun. Ayan, lumabas ba siya. Diyan po paglabas niya, hindi pa ako masyadong Pero ang ginawa ko dyan,
Good boy. Nilokan ko lang yung tali Good boy. para at least, kumbaga, makuha ko din yung loob na. Na hindi ko siya bibigyan ng pressure, hayaan ko lang muna siya na maggala-gala. Ayan. Medyo defensive muna tayo dyan kasi delikado po. Good boy. Yes, nagawas na ako. Good boy. Good boy. Good boy. Ayun, amay-amay na siya. At yun nga po, yun na po yung start ng training namin. Thank you for watching.